Galing daw siya sa bansang tinatawag na ang Torrid. Ang bansang ito raw ay ilang libong taon na naroroon. Ngunit bakit walang nakaalam kung nasaan iyon? Ito ang totoong kwento ng lalaki mula sa Torrid. Isang araw ng tag-init ng taong 1954, isang lalaki na negosyante ang kasywal na bumaba sa eroplano. Ayon sa mga pasahero, ni walang kakaiba sa Ginoo. Kasabay niya ang mga pasahero na pababa sa paliparan ng Haneda sa bansa ng Japan. Lahat sila ay daraan sa opisyal ng paliparan upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Sa immigration officer, inabot ng Ginoo ang kanyang pasaporte. Ngunit laking taka nila nang basahin nila ang pinanggalingan niya. Doon nakalagay na residente siya ng bansang tinatawag na ang Torrid. Kaya naman kinuha ng opisyal ng immigration ang atensyon ng mas nakatataas sa kanya. Sa isip niya, baka naman nagkakamali sila. Kaya naman muli tiningnan nila sa pagkakataong ito kasama na ang ilang pang mas matataas na opisyal na. Ngunit sa mapa ng mundo, walang bansa na tinatawag na ang Torrid. Kaya naman agad nilang pinatabi at kinuha ang kustodiya ng nasabing Ginoo. Maigi nilang binusisi ang lahat ng mga papeles nito na daladala. Ngunit tila ba lahat ay tama? Walang pineke, walang kakaiba. Ang mas katakataka ay iba't ibang bansa pa ang pinanggalingan na niya dahil nakatatak ito sa totoo na pasaporte niya. Ang matindi, ilang linggo pa lamang ang nakararaan, galing na rin pala ito sa bansa ng Japan. Nang kanilang tanungin ang Ginoo kung nasaan ba nakalagay ang sinasabing bansa nito, sumagot ito na sa Europa ito matatagpuan, sa kalagitnaan ng France at maging ng Espanya, at sabay itinuro niya ito sa mapa. Ngunit para sa mga Ginoo ng immigration sa ating mundo o ating universe na ginagalawan, mga katinagalog ko, hindi Torrid ang bansang ito, kundi ito ay ang munisipalidad lamang ng Andorra. Tila ba litong ikinagalit ng Ginoo ang sinasabing ito ng immigration officer sa kanya. Ayon sa kanya na mahigit sa 1,000 taon na naroroon ang bansa na sinasabi niya, ang bansa na pinanggalingan niya. Paulit-ulit na tinanong ang Ginoo, pare-pareho naman ang sagot na kanilang nakukuha mula sa kanya. Kahit ang mga pinakamagagaling na opisyal na nag-e-interrogate at nag-iimbestiga sa kanya, iisa pare-pareho at totoo ang sinasabi niya. Kaya naman dahil sa kalituhan nila, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanya na pagdesisyonan ng mga ito na ilagak muna siya sa isang hotel na malapit sa paliparan. Hindi nila siya maaaring ikulong, legal ang lahat ng papeles niya, maliban sa wala sa mapa ang bansa na sinasabi na kanyang pinanggalingan. Nang makarating sila sa hotel, nagalit ang Ginoo. Bakit daw napakataas nito? Bakit daw kailangan sa ika-15 palapag siya ay ilagay? Dagdag pa nito na bakit daw walang bintana ang silid na sa kanya ay pinaglagakan? Bakit daw 3 pa ang guardian na nakabantay sa kanyang pintuan? Ipinaliwanag ng lalaki na kasama nito na patakaran ng kanilang gobyerno ang kanilang sinusunod. Ito ay upang pag-ingatan din ang kanya na seguridad. Sa kabila ng matinding seguridad na ito, kinabukasan ng kanila na muling tatanungin ang lalaki. Sa pagbukas ng pintuan, wala ito sa silid. Wala na rin lahat ng mga kagamitan nito, maging ang mga papeles na kinumpis kanila mula sa kanya. Ayon sa mga opisyal ng airport na talaga namang kakaiba ang kasong ito na nasagupa nila. Dahil ang Ginoo mula sa Torrid na sinasabi nila ay bihasa sa lengguwahe ng French, maging sa lengguwahe din ng Japan. Magpasa hanggang ngayon, simula 1959, walang nakaalam kung ano nga ba talaga ang lugar ng pinanggalingan ng Ginoo na tinatawag nila na ang Torrid at kung nasaan na napunta ito. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa ibang dimensyon? Kung oo o hindi, isulat ang sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.